Hello, isang mga pagpalang araw sa inyo mga kapatid, aking mga kapamilya, sa aking mga kaibigan, at lalo na sa aking mga kapwa OFW kung saan man kayong lupalop ng mundo. Isang mapagpalang araw sa inyo at lalo na sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon dahil muli niya naman tayong binigyan ng oras, ng panahon upang mabulay-bulayan at mapahayag ang kanyang salita. Mga isang linggo ko ding inihingi sa Panginoon o kaya pinagpanalangin at isang linggo din nilevel ng Holy Spirit sa akin ang verse na ito. Isang linggo din na pinag-prepared, sabi nga kailangan i-prepared mo muna ang iyong ipahayag ng salita. Inihingi ko din sa Panginoon na gabayan niya ako at itago niya lang ako sa kanyang likuran. Naway siya manguna sa akin at naway po sa lahat po ng ating mga akbang, sa lahat ng ating mga kilos, hayaan natin ang Panginoong Hesus ang manguna sa atin. Hayaan natin na itago niya lang tayo sa kanyang likuran at siya manguna sa ating bawat lakad. Kaya po mga kapatid, ito pong aking verse na binigay at reveal ng Holy Spirit sa akin. Sa Matthew 7:13 to 14. Nakasaad po dito, 2 gate lang po ito ng parabola ng Panginoon, 2 gate lang. Babasahin ko, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang dooy nagsisipasok. Isang gate lang ito. Ito po ang ginamit ng Panginoong Hesus bilang isang metaphor or parabola, talinhaga sa mga tao, talinhaga sa kanyang mga disipulo. Isang gate pa lang ito. Ikalawang gate, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kaunti ang nakakasumpong noon. Praise God. Ang isang gate ay makita dito sa binabasa ko. Ang isang gate maluwang at malapad. Ang isang gate na naman ay makipot at makitid. Wow, praise God. Kung sa atin yata kung maliit yung gate na to, nating lakaran, ay doon tayo sa malaki. Pero this words na ito is a spiritual. This word na ito ay kailangan natin humingi na sa Panginoon ng wisdom. How to understand this word. Dito nga, sa unang gate na ito, maluwang na pintuan at malapad. Yes, maraming nakakasumpong dito. Maraming dumadaan dito sa maluwang na pintuan. Dahil tayo, spiritual, maluwang pintuan ito. Halos lahat, kayang-kaya natin gawin. Halos lahat ay pwede natin gawin sa maluwang na pintuan na ito. Pwede tayong, malaya tayo. Namuhay tayo sa laman, sa fresh. Namumuhay tayo. Kaya pwede itong malapad at maluwang. Kaya dito sa gate na ito, sa unang gate na ito, ay kayang-kaya nating magdisco. Kayang-kaya nating magbaile. Kaya-kaya nating uminom. Kayang-kaya nating magbabae. Kayang-kaya natin kung ano-ano pa ang tukso ng dyablo, kung ano-ano pa ang ginawa ng dyablo sa mundong ito dahil ay namamayagpag ang kanyang kapangyarihan sa mundong ito. Dito sa mundong ito ay namamayagpag ang kanyang kapangyarihan. Lahat-lahat ginawa niya, kahit musika ay ginawa niya ang kanyang instrumento upang maakit ang mga tao. Kaya po'y mag-ingat po tayo lahat mga kapatid. Mahirap tayo magsalita na kung ano-ano. Hindi pwede tayo sa ngayon sa maluwang na pintuan, kaya natin magsalita ng mga masasamang salita, ng mga bad words. Kahit hinahamak na natin ang kapwa-tao natin, okay lang dahil maluwang pintuan dito sa unang gate na to Pero sabi nga, maraming nakakasumpong nito. Maraming pumapasok ng mga tao sa maluwang na pintuan. Pero tanong, ito bang kagustuhan ng Panginoon sa maluwang na pintuan? Ikalawa, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay,
at kaunti ang nakakasumpong nito. Nakakasumpong noon. Praise God. Makipot ang pintuan at makitid. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang pumapasok sa malawak na pintuan. Maraming tao, makita mo sa daan, nandyan sila. Makita mo sa daan, malaya sila. Dahil sa tinatawag na kalayaan na binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin. Binigay niya ang kalayaan, kaya sa sobrang kalayaan ay binigay ng Panginoon sa atin ay nabaliwala tayo, binaliwala natin ang utos ng Panginoon. Dito nga sa makitid na pintuan, kunti lang nakakasumpong. Dahil makitid ang pintuan natin Ngunit ito'y patungo sa buhay na walang hanggan. Patungo sa ating bahay dun sa kalangitan. Dito nga sa makitid na pintuan na ito, sa una makitid lang pero kailangan mo pumasok doon, isiksik ang sarili mo sa makitid na pintuan na iyan. Dahil ang dulo nito ay buhay na walang hanggan sa makitid na pintuan. Kaysa naman doon ka sa maluwang na pintuan, sa una maluwang na pintuan na yun, hanggang kahit anong gusto mo, kahit mambabae ka, mag-inom ka, mag-drugs ka dyan, kahit anong gusto mo, pwede dahil gustong gusto ng diablo na yan, tuwang-tuwa ang diablo na yan. Ngunit ang dulo nito ay kapahamakan, itaboy ka sa maraming apoy, sa nagdadarabdab na apoy. Nandiyan sa impyerno, itaboy ka, kasama ka ng diablo. Kaya po dito balikan natin dito sa makipot na pintuan. Sabi ko nga, sa una makipot lang ito, ngunit papunta dun. Bigyan ko kayo ng example. Dahil tayo isang Kristiyano, limitado ang buhay natin. Dahil sumusunod tayo sa Panginoon, we are the image of God. Sumusunod tayo sa Kanya. Ano bang nais niya? Unang-una, hindi tayo pwede mangbabae. Yes, mag-asawa tayo with marriage. Mag-asawa tayo, yes. Magpadabong tayo, humayo tayo, magparami tayo, yes. Ngunit wala ng karibal, wala ng mga mistress na yan, wala ng ibang babae pa. Ikalawa, bawal uminom ng nakakalasing at uminom na nilalagay yung espiritu ng inumin sa ating pag-iisip. Bawal. Yun ang isa. Dalawa, na inaayawan ng mga tao na hindi Kristiyano. Sabi nila Kristiyano sila, ngunit sa nguso lamang ang pagka-Kristiyano, ngunit sa puso ay wala. Ikatlo, ano bang ginagawa nyo sa simbahan? Iyak, kakanta, para kayong mga baliw. Hallelujah, oh Lord Jesus. Kaysa naman itulog natin sa bahay, pupunta pa tayo sa simbahan. Bakit pupunta tayo sa simbahan? Because that church ay isang place lang, kung paano tayo magsamba, kumanta sa Panginoon, magpadyak sa ating mga paa, umiyak sa Panginoon. Yun lang ang place kung paano tayo malaya na magpunta sa simbahan, malaya na umiyak sa Panginoon, malaya na magpuri sa Panginoon. Yun lang, at malaya makarinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo pa lang yan. Ikapat, hindi natin bawal din sa atin. At hindi naman pinagbabawal, ayaw lang natin magtikim ng droga. Dahil alam natin ang droga ay nakakasama sa ating katawan, nakakasama sa ating pag-iisip, nakakasama sa lahat-lahat. Sa ating katawan, nakakasama lahat yan. Makipot na makipot talaga ang buhay ng isang Kristiyano. Bawal sa mga kababaihan, bawal nga mag-short na maiksi. Sa makipot na daan na yan, ngunit dun ka sa maluwang na daan, kahit makapanti ka lang, okay lang sa'yo dahil maluwang na daan na yan .
sa makipot na daan, hindi ka pwedeng mag-short na maiksi. Kailangan may pantalon ka o kaya may palda ka. Hindi ka pwedeng magpaakit sa mga kalalakihan dahil ikaw mismo naging instrumento sa pagtukso ng kalalakihan. At ang kalalakihan na naman ay nagkakasala din dahil nakatingin sa iyo, at ikay nakakasala din dahil ikay nagbigay instrumento upang maakit mo ang mga kalalakihan. Maging sa mga kalalakihan na naman, wag naman tayo sana magpahuli. Wag tayo magpadala-dala sa tukso ng mundong ito. Dahil marami na, nandiyan na, naglalaganap na nga, nagpa-registered na nga yung Antichrist sa Amerika eh. Kaya po inihingi ko sa inyo at inihingi ng Panginoon. Gusto ng Panginoon ito ipalaganap sa inyo, ipalaganap sa akin, at iginamit niya ako upang ipahayag ang words na ito. Na kailangan nandiyan tayo sa makipot na daan. Kailangan nga dito, kailangan meron talagang pagtitiis sa atin eh. O dito nga sa dito, balikan natin ang dalawang gate na yan, yung makipot at maluwang na daan. Sabi nga dito sa John 10:7. John 10 verse 7. Ako ang pintuan ng mga tupa. Si Jesus ang pintuan ng mga tupa. Si Jesus ang pintuan, walang iba na pintuan. Si Jesus lang ang pintuan. Maging sabi niya naman dito sa Matthew 16:24. Sabi ko nga, hindi pwedeng kung padadaan tayo sa maluwang na daan, ang daan na yan ay papunta sa kapahamakan. Ngunit sa makipot na daan, kailangan natin i-deny ang ating sarili. Napahayag dito sa Matthew 16:24. Kailangan natin i-deny ang ating sarili. Kailangan natin hindi naman wag tayong maging katulad sa kay Pilosopo Tasio na i-deny natin yung sarili natin, palayasin natin yung sarili natin. No, this is a spiritual. I-deny natin sarili natin, yung sarili nating fresh, yung flesh, yung sarili nating laman, i-deny natin. Yung ang kagustuhan ng ating laman, i-deny natin. Hayaan natin yan. Itaboy natin ang pagkagustuhan ng gusto nating manigarilyo. Taboy natin yan in Jesus' name. Itaboy natin yan. Gusto nating uminom, in Jesus' name. Gusto nating pumunta sa bar, in Jesus' name. Kukunin na yan ng Panginoon. Kaya po, i-deny natin sa sarili natin. Itaboy natin yan ang dating tayo. Ang dating tayo, itaboy natin yan. Itaboy natin yan ang dating tayo. Kasi kung sumunod tayo sa Panginoon, sabi nga, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. Behold, all these things are become new. Diba? Kung tayo na sumunod sa Panginoon, lahat ng bagay ay bago na. Mga bago na tayong nilalang. Kaya itaboy natin yan. Tapos nagsabi naman dito sa verse na ito, deny himself and take up his cross and follow me. Praise God. Take up his cross. Kunin mo ang iyong cross. Sabi, dahil nga makipot ang daan, kailangan natin magtiis. Kailangan natin i-take ang ating cross, kargahin ang ating cross. Kailangan natin magtiis sa makipot na daan na yan. Kailangan natin para kung ano man din, kung ano mangyari, kakarga natin ating cross, magtiis sa Panginoon. Noong mga disciple nga dininay nila ang kanilang sarili, iniwan nilang kanilang mga kayamanan, maging kanilang pamilya para mag-ano lang sa Panginoon, magsama sa Panginoon. Dininay nila yon at kinarga nila ang kanilang cross. Sa anong paraan? Di naman sila, si Jesus lang naman nagkarga ng cross Pero naglakad sila ng kalayo-layo sa disyerto. Inaalipusta sila ng mga tao. Naglakad sila ng kalayo-layo sa gitna ng kainitan. Nandiyan pa rin po ang kanilang pagtitiis dahil ang kanilang faith sa Panginoon ay nandyan. Nandyan ang kanilang faith sa Panginoon. Kaya sa atin din po, kailangan din natin i-deny ang ating sarili.
Kahit hindi man tayo maglakad ng kalayo-layo, may sasakyan naman tayo, may sasakyan tayo, may mga motor tayo, may mga kotse tayo, may mga pagkain tayo, mga disciple nga, minsan hindi natin makita na na kumakain sila eh. Oh, ngayon tayo 3 times a day ang kain natin. Mapalad pa rin tayo. Kaya tayo i-deny natin ang ating sarili. I-take natin ang cross. Magtiis tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kahit puyat na tayo, kahit napupuyat na tayo, pupunta pa rin tayo sa Bible study. Nang gabi-gabi na yung Bible study, gabing-gabi na yung prayer meeting eh. O, gabi na yan ang prayer meeting, pupunta pa tayo sa prayer meeting. Sabi nga, magtiis eh. Take up your cross. Take up your cross, magtiis ka para sa Panginoon. Itiis mo sa Panginoon. Kung bigyan ka ng Panginoon, ng pastor natin, bigyan ka ng blessings ng pastor na maghuhugas o kaya ikaw maglilinis, take up your cross. Blessings yan. Kailangan mo din magtiis. Dahil syempre kung may pagtitiis ka, don't forget to ask God. Humingi ka sa Kanya at ikay Kanyang bibigyan. Humingi ka sa Kanya, kumatok ka sa Kanya at ikay Kanyang bubuksan. Maghanap ka sa Kanya at ikay makakasumpong. Kaya nga dito kailangan nating maging wise. Kung ano yung makipot na daan at kung ano yung maluwang na daan. Kung malaya ka, how to express, malaya ka ngayon kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong gagawin sa buhay mo, kung marami kang pera, time to thank na. Kapatid, marami kang pera, malaya ka nga. Oras na yata na mag-isip, Panginoon pa bang sinasamba mo? O kaya ang pera mo na? Dahil lang dyan ka na sa maluwang na daan. O kaya ang sarili mo na? Dahil lang dyan ka na sa maluwang na daan. Kaya po kung tayo'y pakapunta, kung tayo'y nandyan sa makipot na daan, nandiyan tayo nagtitiis sa pagsunod sa kay Kristo, tayo nagtitiis sa paghayo sa mga tao, tayo nagtitiis sa mga alipusta ng mga tao, tayo'y nagtitiis sa lahat-lahat ng bagay na kahit gusto mo na talagang sumuntok dahil sinutuksok ka na ng kasama mo, pero sinasabi mo, I am the image of God. Ayaw na ayaw mong gumawa ng masama. Humingi ka lang sa Panginoon ng gabay sa Kanya. Wisdom lang ang hihingi natin sa Panginoon. Dahil we are the image of God. Suntukin mo yung tao. Makikita pa ba sa yung image ng Panginoon? Hindi na. Kaya po kailangan nating i-control ang ating sarili. We are the image of God. Sabi nga dito, you need to accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. At syempre kung na-accept natin siya, walk according His faith. Walk according His will. Maglakad tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Wag lang tayong accept sa puso. Wag lang tayong accept sa utak, sa nguso. Acceptin natin siya sa puso. Po dito sa John 1:12, as many as receive Him, to the give His power. As many as receive Him, kung sino nakakatanggap sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, tanggapin mo na ang Panginoon. Huwag na nating hayaan na mamayani ang sariling laman natin, ang ating sariling laman, ang ating kagustuhan. Oras na yata mga kapatid, upang pag-isipan, manumbalik sa Panginoon. Isa lang yan eh. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior by the Spirit and the truth, and walk according His will. Kasi, ang accept ka lang na-accept sa Panginoon. At wala namang walk according His will. Sabi nga, faith without work is dead. Ang pananampalataya na walang halong gawa
ay patay. Kaya po kailangan din nating mag-walk. Kailangan din nating mag-ano sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon sa kanyang mga utos. Yes, sabi ko nga, kung tayo tinanggap nga natin ng Panginoon ang bilang isang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas natin, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa Kanya, patay po ang faith natin. Kaya accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and walk according His will. Kaya po yan lang po mga kapatid ang may sasabi ko sa inyo. Anuin natin po, kailangan po nating maging wise at kailangan din nating sangguni sa Panginoon ang lahat ng ating mga lakad. Kung ano ba talaga kailangan nating itaboy. Itaboy na ang mga masama. Kailangan nating itaboy na ang sarili nating kagustuhan, ang sarili nating pita ng laman, ang sarili nating kagustuhan sa ating mga sarili. Naway Panginoon, naway mga kapatid, sa words na ito ay magkaroon kayo ng kalinawan. Sa words na ito ay magkaroon kayo ng revelation sa Panginoon. Kaya po hanggang diyan lang po mga kapatid, hanggang sa ulit po ng ang mensahe ng Panginoon kung ano namang words na inireveal ng Holy Spirit sa akin. Kaya po God bless mga kapatid.